Magandang araw! For today's video, gagawa naman tayo ng Biscoff Mocha Cake. Kaya, let's go! For this recipe, gagamit tayo ng 1 3/4 cup of cake flour. Gagamit din tayo ng 2 tablespoons of baking powder. Gagamit din tayo ng 2 tablespoons of cocoa powder and 2 tablespoons of instant coffee. Isisift din pala natin itong mixture para wala talaga silang maiwan na buo-buo. Then, i-mix nyo lang after. For this recipe, gagamit tayo ng 8 pieces of egg. Paghiwalay muna natin yung egg yolk at saka egg white. Mamaya yung egg white gagamitin natin for the meringue. Hindi na rin pala ako gumamit ng tool sa paghiwalay ng egg yolk saka egg white kasi medyo nahihirapan ako. Mas nadadali na ako sa ganitong proseso kaya ganito na lang ginawa ko. Naghugas din naman ako ng kamay bago ko to ginawa. Then, lagyan lang natin ng half cup of oil yung egg yolk. Half cup of white sugar. And maglalagay rin tayo ng 1 cup of milk. Then, after natin malagay lahat ng mixture, mix lang natin ulit para magsama-sama silang lahat. I-mix mo lang hanggang sa mag-combine na lahat ng mixture natin. Kapag nahalo nyo na mabuti yung wet ingredients natin, pwede na natin siya ilagay ngayon sa dry ingredients. Then, i-mix lang natin mabuti, dahan-dahan lang, para talaga ma-mix lahat tapos wala rin mga ibang buo-buong mga flour. I-mix nyo lang hanggang sa maghalo sila tapos hanggang wala na kayo makitang trace ng mga flour. Then, pwede na rin kayo mag-stop sa pag-mix. For the meringue, gagamit naman tayo ng 8 pieces of egg white and 1 1/4 cup of white sugar. Then, maglalagay tayo ng half teaspoon of cream of tartar. Pero kung wala kayong cream of tartar, pwede kayong gumamit ng 2 teaspoon of vinegar. Dahil sa wala akong cream of tartar, vinegar pala yung ginamit ko. Then, ayan, kung gagamit kayo ng stand mixer, lagay nyo lang sa high speed. Continue mixing lang hanggang sa ma-achieve natin yung stiff thick ng ating meringue. Malalaman nyo kapag ready na yung meringue natin, kapag ayan, nag-stop kayo tapos minix-mix nyo tapos yung dulo ng pinaka-meringue natin, hindi na siya bumabagsak, ibig sabihin, ayan, ready na yung meringue natin. Sa pag-combine naman pala ng mixture natin, half meringue lang muna ilagay mo para hindi ka mahirapan i-mix. Sa pag-mix naman ng mixture natin, ang gagawin natin paghalo is cut and fold lang, ayan, cut and then fold, like that lang. Then kapag nahalo mo ng mabuti, pwede mo nang idagdag yung remaining pa na meringue. Pag first time mo gumawa ng chiffon cake, medyo mahihirapan ka talaga. Hindi mo kasi siya pwedeng overmix kasi kapag na-overmix siya, hindi na siya aalsa. Kaya sa paggawa ng chiffon, dapat talaga dahan-dahan lang sa pagmix. Ang iniiwasan kasi natin ay ma-deflate yung mixture natin. Pero sabi nga nila, practice makes perfect. Then kapag nakita mong well-mixed na yung dalawang mixture, pwede ka na mag-stop sa pag-mix. For this recipe, kasya pala siya sa dalawang 8x3 na pan. Hinati ko lang yung mixture natin sa dalawang pan. Tapos after nyo malagay yung mixture, itap nyo lang yung pan ng 2 beses para ma-release yung mga bubbles niya. Preheated na rin pala oven natin ng 160 degrees Celsius. Then, i-bake natin yung cake natin ng mga 25 to 30 minutes. Then, after 30 minutes, ayan, luto na yung cake natin. Then, pagkakuha nyo ng cake sa oven, ilagay nyo lang siya sa cooling rack. Then, gagawin naman natin yung pinaka-frosting niya. Soap and butter pala yung gagamitin natin. So, bago kayo gumawa, kailangan mga
1 hour before nakalabas na yung butter natin sa ref. Then, i-beat nyo lang hanggang maging smooth yung butter. Pag smooth na yung butter natin, pwede na natin add yung 400 grams of powdered sugar. Then, continue mixing hanggang sa mag-mix sila at maging smooth. Ayan, kapag nakita nyo yung smooth na yung mixture natin, pwede na natin i-add yung ating Biscoff Smooth Spread. Naglagay tayo ng 150 grams of Biscoff Spread. Then, mix lang again hanggang sa maging smooth yung buttercream natin. Nag-add din pala ako ng 4 tablespoons of milk. Then, kapag nakita nyo yung smooth na yung buttercream natin, pwede na kayo mag-stop sa pag-mix. Nilagyan ko rin pala ng biscuit spread sa gitna yung ating pinaka-cake. Ayan, sa paggawa ng dip, tinunaw ko pala yung ating pinaka-spread. Yung pinaka-ilalim na palanggana, meron siyang mainit na tubig. Tapos pinatong ko lang yung pinaka-spread natin hanggang sa matunaw siya para maging smooth. Ito na po ang ating Biscoff Mocha Cake. Let's eat! Bye! Thank you!